Mga kapatid, ito po talaga ang pinakadahilan kung bakit iyamot ako sa Lipa City Hospital. Tingnan niyo po ha, yang sina Aprika, sina Recto, mga namumuno yan ng ilang dekada. Alam mo yon, dapat pag nandidiyan ka, may budget ka kada taon ng ilang milyon, ilang bilyon, ay ayusin mo una yung mga basic essentials, no? Gaya niya ang pampublikong ospital. Pero wala gina sila puso. May tagline pa, talino at puso para iboto ng tao. Kada kampanya, ang daming iniimbitahan, mga artista, no? Mga banda, mga influencers para manalo. Libangin lang ang tao ba, no? Tapos, hindi naman kayang i-deliver yung mga pangako. Bibigyan na ng kakaunti ang mga tao, tuwang-tuwa na kasi nga ang tao, wala may gilaman ng utak. Ayaw po nila sa mga matalinong tao. Kaya, hindi tayo bibigyan ng state of the art ng mga eskwelahan. Ang mga anak na mga yan sa pribado nag-aaral mga kapatid sa ibang bansa pa, no? Kaya matatalino ang mga anak, the way they speak, very eloquent ba, no? Pansin nyo? Ng mga, kuhaan dyan kayo ba, no? Kanang sana ka ng, social dyan kayo sa tuwa ba, sa atong termino ba? Colloquial language, sosyala nila, uy, dato makay ni, uy, siguro talino nito kasi ang galing mag-English. Pero dili dyan na mawang basihan, ang daming tao, hindi marunong mag-English, pero kamaog yun, mautak, at mabuti. So balikan natin tong ospital nila. Last year, maybe that was June man siguro to. Basta nakailang ospital na ako diyan kapatid. Naiamot lang talaga ako last year, no? Kada punta ko diyan sa ospital na yan, may mga dinadala ko. Hindi lang po, isa, dalawa, ang dami. Libo-libo po. Ang dinadala ko sa Lipa City Hospital, sa ospital ng Lipa, tapos doon sa BAT-MC Batangas Medical Center. Mga tao diyan sa Riles. Hindi lang sa Riles, ang dami po ng mga tao na nangailangan ng tulong medikal. So pag-usapan natin tong Lipa City Hospital, no, na nasa Granha. Granha ba yan? Tama ba? O Granha nga. Nandoon po ako dahil pumunta muna ako sa dalawang pribado. Sobrang sakit ng tiyan ko. Meron po kasi akong gallbladder problem na hindi ko siya pinapa-operahan. Tiniis ko po siya since 2004. Every time nasakit ay nagpapatulog lang po ako ng pain reliever. And then, syempre, pag nag-alleviate na yung pain, nauwi po ako, no? Wala na ibang medication. Gusto ko na mawala yung sakit, which is through, intravenous route, no? Karon, pag nandyan ako, dyan sa sakit sa pribado, wala man sila, di ba, pag pribado stricto man na, kailangan nagkakait pangutana. Ayoko na maraming tanong, turukan mo na lang ako dahil yan lang talaga, pain reliever. So, dahil nayamot ako sa pribado, wala sila doktor, sa Grason, specialista ko no, mga sa tiyan gyud, gastro gyud ko no ang kailangan. Doon na ako sa pampubliko. So, pumunta nga ako diyan sa Granha. Alam mo, di ba, maldita man ang mga doktor diyan, yung mga attendant diyan, mga kuana sila, mga kapatid, mga kanang hilas ba, as if they owned that public hospital na. Bakit ngayon lang? Hindi lang sa akin nangyari. Mapapaawa ka sa ibang pasyente na masigawan nila, na malditahan nila, na parang kayo ang may-ari ng ospital, no? Kayo'y pasahod laang namin lahat. Nakakapal talaga ng mukha ng mga doktor, mga nurses. Hindi lahat, pero madami, karamihan. So ito na ang sitwasyon. Napakamaldita ng doktor. Ang daming tanong, sabi ko, kapatid, ako'y galing na sa ibang ospital. Turukan mo na ako, no? Dahil alam ko ang sakit ko, nasa gallbladder. At tingnan mo ang record ko. Kasi nakailang puntan din ako dito, papaturok lang ako ng pain reliever. Hindi ako magpapa-admit. Para hindi na kayo gumasto sa akin. Kuha nyo. Kasi nga, di ba, para yung parte ko sa hospitalization, ibigay na lang sa iba. Turukan mo lang ako. Hindi ako magpapa-admit para walay samok, walay hassle. Kuha nyo. Sabi ng isa. At aming tanong, alam mo yung tatanungin ka ng more than 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ang sakit-sakit na parang malagutan ka na ng hininga. No, sa sobrang sakit. Di niya maintindihan. Tapos sabi pa niya, pinangaralan ka pala. Alam pala may sakit ka. Tapos saka ka na pupunta dito. Chu. Ganun talaga ang tao. Habang kaya niyang tiisin ang sakit, hindi talaga magpapa-ospital. Ha? Meron ba tao na wala pang sakit? Pupunta na agad? Agad eh. Lahat na napunta sa ospital, talaga mga critical na yan. Hindi na makaya, hindi matiis. Sabi ko, ikaw ba no? Bigyan mo ako, reklamo na kita ngayon. Naiamot ako kanina pa more than 30 minutes na tayo dito. Tapos pumunta, tapos isang doktor salita, siya ma'am, bibigyan ka na namin ma'am pain reliever. Nag-skin test muna. Ginantihan pa ako, ginamitan talaga ako ng malaking gauge, no? Kaya malaking dagom ba, malaki na needle. Kaya mga salbahe, gina sila diha, kapatid. No? Tiniis ko lang, sobrang sakit. Kahit pwede naman talaga gamitin, yung maliit lang. Mga kuan, hindi kayo makatao dyan sa ospital ng Lipa. Pag alam nyo, maligalig yung pasyente at maalam, inyo dyan ang gamitan. Di nyo lang alam na maalam din ako, no? Pero may balik yan sa inyong kasamaan. Ngayon mga kapatid, eto ang paglabas ko na, kasi nag-hospital ako noon pumunta kami alauna madaling araw. So lumabas po kami mga 7 in the morning. Doon lang po kami sa ER. Nag-inject sa akin ng omeprazole, tapos yung pain reliever, and then yung kanang unsay na nalimot ko sa isa. Basta kanang antacid, yun. 3. And then okay na. Okay ka na po ma'am, labas ka na. Paglabas na, sabi, pupunta ka daw doon sa billing. Pero prior pa nung pala ako nakaupo doon, grabe pang talastasa kasi hindi ka nila arigluhin. Kung hindi ka daw Tagalipa, kailangan Tagalipa City ka, Butante ka. Doon pa lang ha, yung sobrang sakit, bago pa pala ako nila ginamot. Ang dami naming talastasan doon sa cashier ata yun, or sa information, kasi i-check nila kung Tagalipa ka. Tapos may nakapila din doon na. Sobrang naawa ko, taga-Tanawan, sa Tutumas.
May dalang bata na kumbulsyon, yung isa naman ang taas ng lagnat. Grabe, salbahe dyan mo eh. Kaya doon pa lang, naiyamot na ko. Sabi ko, alam nyo, wala talaga kayong alam sa inyong trabaho. Hindi nyo alam ang batas ng DOH na no closed door policy. Alam mo yung pag nandyan ka sa field na iyan, you should have known better, no? And alam natin mga kapatid, bilang tao, kahit saan ka diyan sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, ay tatanggapin ka, no? Dahil sinabi ko sa kanila, tanggapin nyo iyang mga yan kapatid. Alam nyo, ang Tagalipa, ang ating kapatid, no, nagkasakit sa Cebu, nagkaroon ng sakit sa baga, tinanggap ng Cebu, walang madaming katanungan, kinambot 2 linggo na ospital, kahit piso wala kami nabayaran. Kuha nyo? Kaya wag nyong gagawin sa taga-ibang lugar dahil tao din iyan. Hindi pa rin nila ginawa kapatid, kasi nga salbahe nga na ang pamunuan ng Lipa ay napamunuan kayo ng mga demonyo na nagkatawang tao. So ngayon mga kapatid, eto na no, siyempre na, palabas na kami. Aba, susulat ka na ring love letter kay Africa. Susulat mo, Dear Mayor Eric Africa. Doon ako parang sampalin ng taong to. Akala mo na pera niya no, ang pambayad. Akala mo talaga Africa no, na bad salbahisan ni mo eh. Susulat ka ng love letter na, ako si Marahani Sona Silu. Ito ang dahilan ko, masakit ang tiyan ko. Ano daw ang dahilan kung bakit hindi ka makabayad? Pampublikong ospital iyan, wala yang bayad. Bugo agad din mo eh. Alam mo, kailangan mo ma-degrade ang sarili mo na hindi ako makapagbayad dahil ano? Tao kami. At karapatan namin na dumulong sa lahat ng pampublikong ospital. Hindi na kailangan pang sabihin ang rason, bobo kang Afrika ka, kung bakit kami na ospital. Uy, kuha mo. Tapos, para basahin mo yan yung content ng letter na iyan. Alam mo, sinabi ko nandoon, ako si ganito, no? Ako ay taga ganito. At responsibilidad mong tanga ka. I-review nyo ang sulat ko. Naiamot na mga bobong are. Alam mo yun, yung parang utang na loob natin sa mga hayop na iyan. Na pati bodyguard, pati pag-aaral ng mga anak. Dahil ikaw Afrika, ikaw rekto, walang-wala kayo sa buhay. Uy, mahirap na mahirap kayo. No? Tapos ngayon, feeling ng inyong mga drivers, inyong mga bodyguards, na pasahod nyo sila. Naturalmente, dahil wala man silang mga utak, hindi nila alam lahat ng yaman ninyo ay galing sa amin, galing sa taong bayan, galing sa mga ultimo, nagbebenta ng balot, nagbebenta ng mga scrap, nagbebenta ng barbecue, nagbebenta ng mga bakery, galing sa mga tao na kinuhanan ninyo ng buwis. Yung mga dispatcher na nagreklamo, pati dispatcher pinagdiskitahan pa. No? Galing yan sa mga buwis sa amin, sa pagkain diyan, sa lipa, sa tubig, sa kuryente, sa internet, lahat may buwis. No? Galing yan sa lahat ng gasolina, lahat ng tao na sumasakay, nagko-commute, lahat na may mga sasakyan, may motor, kotse, mga truck, lahat ng negosyo inyo. Kaya paldo kayo. Kaya etong mga tao nagsasabi sa akin na bawasan daw ang pagmumura, ay ayaw na namin dahil kanang magaling magmura, ana. Ang tanong ko sa inyo, inutusan ko ba kayo manood sa akin? Ay, kayo mag-unfollow diyan. At hindi na ang iba din, hindi naman din followers, ang dadaming yung mga email, wala mang kinikita din eh. Kikita pa ngayong 23, nakakaunti. Sus ko po, $20? Inyo na. Bugo. Alam mo, ano bang gusto nyo itawag ko diyan? Kayong mga makadiyos ko no, mga religious. Anong gusto nyo itawag ko diyan sa kanang kuan, kanang mga hayop na iyan? Anong gusto tawagin ko siyang Love Eric Africa? Pasuyo naman ng pampublikong ospital. Yun ang gusto nyo itawag sa mga iyan? Angel Bongbong Marcos, pasuyo na kapatid, ay umalis ka na diyan sa pwesto mo. Sweetheart Ralph Recto, bakit mo inagawa ng lupa ang mga taong are? Bakit mo pinapatay si Tatay Luansing? Bakit kaya walang hustisya sa lipa dahil nagsabuatan kayo diyan, mga tauhan mo, sina Boyet Lat, no? Sina, ang dami kong pangalan dito, ng mga kasabuatin, Noel Bathan. Tapos ang inyong pinaka savior, yung mga videos natin kapatid last November, no, na walang hustisya sa Pilipinas dahil sabuatan ang mga iyan, from the LGU to the national to the justice system, no? Nangyayari diyan sa lipa, Judge Tagalikod. Dito sa akin ang buong detalye niyan eh. Yung may mga bulletproof na mga sasakyan. Bakit kayo may mga bulletproof? Takot kayo mamatay sa inyong pinagagawa? Gagantihan kayo? Dapat po kasi kayo pumatay kapatid. Tsaka tigilan nyo na yan, magbago na kayo. Alam nyo kung kayo nakapaglakbay laang, no? Kayo mag-take ng kayo mag-mushroom, maglakbay, mag-journey kayo mga kapatid para maintindihan nyo ang buhay. Pag kayo namatay, alam mo yung mawalan kayo ng hininga na, ma-realize nyo, ayoko maging masamang tao, uy. Ayoko maging masama. Gagawa na ako ng kabutihan ngayon. Ganun mga kapatid. Dahil ang hustisya sa lipa, walang hustisya. Dahil ang pinaka-chief, ano siya? Chief Legal Prosecutor ata ang kanyang ranggo ngayon. Kasi dati ano na naman yan eh. Local fiscal, mga ganun. Mababa lang dati. Ngayon eh, tumaas na din siya. Ang daming nagagalit sa ano na yan, sa taong yan. Hindi, ano ba yan? Kasi kayo particular kayo sa pagiging judge, fiscal, whatsoever. Wala yung kwenta lahat. Pag kayo namatay, magkasakit. Walang kwentang inyong mga ranggo, inyong mga position, inyong mga titulo. Kahit pa 10 doctorate degree ka.
no? Kaya kayo, proud na proud sa inyong mayor, governor, wala mang puso, mautak sa pangungurakot, mautak sa pangaagaw, eto massive land grabbing sa Batangas, mautak kayo. Ang daming umiiyak ko. Nagme-message sa aming opisina. Lupa po namin yang tinayuan ng City Hall. Lupa po namin yang tinayuan. Amin po iyan diyan. Yung ginawa nilang ganito. Yung SLEX, Startol. Alam nyo, napakasalbahin ninyo. Yung pier, yung Batangas Sports. Sino may-ari niyan? No, ang dami dyan ninyo mga kahayupan sa tunay laang. Hindi kayo nahihiya kasi akala ninyo walang nalaban sa inyo. Kaya kayo very confident. You were thinking, no, na walay musukol, wala talagang, hindi kayo kakalabanin. And this is the first time in your life na may tao nagsasalita. Nakikita nyo ako. Kasi ba parinig naman parinig sa Facebook yung iba, hindi man nagsasalita. Siguro nagulantang kayo, no? Kaya ang mga kakampi ninyo, sino kang babaeng iyan? Sino ka ga? Sino ka are? Ang yayabang, akala nyo may titulo kayo. Sabi, lumayas ka din sa lipa. Inyo ga ang lipa. Inyo ga Batangas. Kapa. Yayabang, akala mo ano. Kanagay inyong kalupaan diyan ba na? Inagaw nyo lang naman din. Hindi naman yung minana sa inyong mga ninuno. Kaya bangan ninyo. Akala nyo ikalaki. 1 hectare, 10 hectares, 100 hectares. Kayo pumarini sa amin. Dali. Na ano na sa inyo, hindi na sa inyong kayabangan mga Batanggenyo. Ako may konting kayabangan din kasi Batanggenyo din ang lolo ko. Magpayabangan tayo. Sorry, tansika na laway. Magibangan tayo. Bugo. Sorry, punasan kong katong. Wait lang, darling. So yun, ngayon alam nyo na ha, na kahit piso diyan sa lipa, no? Importante sa mga tao dahil walang maayos na serbisyo sa ospital. At sisilipin nyo sino may-ari ng mga ospital, sino mga shareholders, mga stockholders ng mga pribadong ospital. Kaya pangit ang pampublikong ospital dahil pipiliin na ng tao na magpa-private hospitalization. And with that, gagastos ang tao. Kung ordinaryo kang tao, milyonaryo ka lang, kapatid, mamamatay ka sa bayarin. Dahil kontrolado nga nila lahat at lahat ng gamutian, lahat ng procedures, lahat ng lab test, no, ay may buwis. Pasuyo na, no? Suyo na. Aprika, Recto, Boyatlat, Noel Bathan, at yung ating chief legal unsa ba na siya diha, nakalimutan ko, haba kasi titulo Tagalikod. Judge Tagalikod ba na siya diha, Fiskal Tagalikod. Kilala ka na kapatid. Pinag-aralan na namin kayo lahat. Kung gaano kayo kasama at hindi kami magiging katulad ninyo. Kahit pa'y balutin nyo yung mga sasakyan ninyo, mga bahay ninyo, dumadabihan nyo pa yung mga bodyguards, ay mamamatay nga tayong lahat. No? Lahat ng tao mamamatay. Hindi kayo masalba niyan. Umpisahan nyo ngayong humingi ng tawad sa taas at sa mga tao na inyong inargabyado. Yung mga taong lumayas na diyan sa Batangas, sa Lipa, especially. No? The 72 barangays, ang daming tumatawag sa akin. Mga dating mayor, vice mayor, mga active pa ngayon sa iba't ibang karatig lugar. Nakuha nyo? Mga governor, tumatawag po sa ating opisina at pinarating ko po sa pinakataas. Hindi taas na mataas na katulad kay mayor, ha? Nakuha nyo? Sa higher office lang, higher office. Na mga tao din na may takot sa taas. Alam nyo mga kapatid, habang may oras pa magbago kayo. Because kilala namin kayo, ang inyong mga pamilya, lahat kayo, matagal na namin kayong pinag-aralan. Nakuha nyo ga? Ha? Kung kilala nyo kami, sabi nyo, kilala ko babae, taga-ano yan, taga-Riles, taga-kuha na siya. Hindi nyo po kami, kung kilala nyo kami, mas lalo pa namin kayong kilala. Uy, ang tagal na. 5 years. Magsi 6 years na namin kayong pinag-aralan. Hindi po kami katulad sa inyo because we are divine, spiritual, human beings. We are not like you and we will never be like you. Hindi kami papatay ng tao. Ang gusto namin kapatid, pagbayaran ninyo sa pamamaraan na paghihirapan ninyo, ibabalik ninyo sa tao ang lahat ng inyong ninakaw. At babawiin namin yan. Sabi ko sa inyo, babawiin namin lahat ng inyong yaman. Kahit saan nyo pa yan nilagay mga kapatid. Kahit pinangalan nyo pa yan sa inyong mga katulong. Sa mga tao na hindi pa pinanganak. Babawiin ko nga iyan para sa mga tao. Dahil pinapangako ko sa tao, wala na maghihirap. Tinan nyo lang ha, antayin nyo. Antayin nyo. Few years from now, kahit pa binili mo yan na property sa Amerika o sa London, saan man yan kapatid. Dahil, eto po ang ating susunod. No? Etong ating dito peaceful transition, magugulantang kayo sa 40 million silent majority. At madami pa. Talaga naman, sasabi ko sa inyo kapatid, magbago, humingi ng tawad, dahil hindi kayo maisalba ng inyong kaperahan, ng inyong yaman, ng mga nakulimbat ninyo, ng inyong mga bulletproof na sasakyan. Kuha nyo? Kahit pa doon kayo ilalim sa lupa, may mga bunker kayo, kahit pa kapatid, hindi kayo makakatakas sa hustisya. Talaga naman.